Ito yung mga kwentong bihira mo marinig. Yung tipong hindi tungkol sa mga sundalo o polis, pero maaksyon. Tungkol ito sa isang simpleng mamamayan, isang lolo, na nagdesisyon na hindi ako aatras. Ito ang storya ni Don Alejo Garza Tames. At ito ang kwento kung paano niya nilabanan ang sindikato. Oo, totoo to. Hindi pelikula, hindi gawa-gawa. At kung ako sa'yo, huwag ka muna mag-skip kasi eto yung kwentong mapapaisip ka, paano kung ako yung nasa pwesto niya? Ang ating kwento ay nangyari sa Mexico. Isang 77-year-old, si Don Alejo ay inubos ang kanyang ipon para mabili ang pangarap na rancho. Sa kanilang lugar, siya ay ginagalang pati na ng kanyang mga empleyado. Pero minsan talaga, kahit gaano ka kabait, meron talagang mga taong gustong manggipit. Isang araw may dumating na isang grupo ng mga lalaki, mga tauhan ng kartel na Los Zetas. Armado at walang takot. Ang yayabang, sabi nila. Lolo, ibenta mo na tong lupa mo. Bibigyan ka namin ng 2 araw para magdesisyon. Pag ganyan magsalita, hindi na yan offer. Meron na yang banta. Laing gulat ng mga empleyado sa ginawa ni Don Alejo. Sumagot siya ng kalmado, walang sigaw, walang yabang. Sabi niya lang, kung gusto nyo talaga, di subukan yung kunin. Dito, natawa na lang ang mga taga-kartel at umalis. Hindi nila alam na si Don Alejo pala ay isang ekspertong hunter. Kaya niya nakuha ang palayaw na Don ay dahil sa galing niyang bumaril. Pagkatapos ng insidente, malayo ng mga taga-kartel, pinauwi ni Don Alejo ang kanyang mga empleyado. Pumasok siya sa bahay at nilabas ang kanyang mga baril. Nilinis niya isa-isa at isa-isa niya tong pwinesto sa bawat bintana, bawat pinto, bawat pwedeng pagtaguan. Tahimik lang, walang drama at pagkatapos, parang sinabi niya, sige, handa na ako. Dumating ang takdang araw, maaga pa lang, nagdatingan na ang mga pick-up ng kartel. Puro may dalang mahahaba, feeling hari ng daan. Siguro inisip nila, madali lang to. Isang matanda lang naman yan, mabilis lang tumatapos. Pero yan na, nagsimula ang enkwentro. Nag-warning shot ang mga sindikato pero ginantihan ito ni Don Alejo ng putok. Bang! Isa agad sa kanila, bagsak. Sunod pa, bang! Dalawa na ang patay. Hindi nila alam, bawat bintana ng bahay may baril. Masyado nilang minaliit ang lolo. Hindi nila alam kung saan nagtatago, kung saan lalabas ang bala. Alam ni Don Alejo lahat ng anggulo, lahat ng timing. 2 oras yung putukan, 2 oras, isang lolo laban sa 30 na tao ng kartel. Grabe, parang pelikula, pero totoong nangyari ito. Nung natapos ang engkwentro, dumating na mga pulis. Ang bahay, parang dinaanan ng gera. 5 sa kartel ay patay. Marami sugatan. At si Don Alejo, nasa loob pa rin. Tahimik. Nakita siya nakaupo sa bathtub. Hawak ang kanyang rifle. Duguan, wala ng buhay. Nabalita sa buong bayan ang insidenteng ito. Dahil dito, maraming Meksikanong lumakas ang loob. Hindi man agad nabuwag ang Los Zetas, malaking kahihiyan ang nangyari dito. Hanggang ngayon, nilalabanan pa rin ng mga Meksikano ang mga kartel. Pero nagsilbing simbolo si Don Alejo sa pagiging matapang at di uurong sa laban. Hindi man siya nakaligtas, pero pinakita niya kung ano ang tunay na tapang. Yung tapang na walang sigaw, walang yabang, pero pag oras na, hindi umuurong. Kasi minsan, hindi mo kailangan ng tropa o ng army. Minsan, kailangan mo lang ng prinsipyo at isang puso na hindi sumusuko. Yan ang kwento ni Don Alejo Garza Tames, isang lolo laban sa sindikato. At kung nagustuhan mo tong kwento, baka panahon na rin tanungin ang iyong sarili. Kung dumating ang laban mo, may paninindigan ka rin ba gaya ni Don Alejo? Like and subscribe mga tol.